Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng Biyernes, June 5 na po 2026. Isang ganap na po na bagyong Esther, ang low pressure area na minomonitor natin kahapon. Ngayon po aalamin natin ang mga lugar na maaapektuhan nito at kung lalakas ba ito sa pagiging typhoon category. So ngayon po ang bagyong Esther po, Tropical Depression Esther ay huli pong namataan na meron pong lokasyon na 220 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. Bagamat siya po ay tropical depression, tinataglay po nito ang hangin na umaabot po sa 45 kilometers. Malapit po sa may sentro at may bugso namang umaabot po sa 55 kilometers per hour. May pagkilos naman po pa northeastward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Bukod po dyan sa bagyong Esther, ang southwest monsoon o hanging habagat ay nakakaapekto rin po sa northern and central Luzon. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye. So ngayon po kitang-kita naman natin ang sama ng panahon ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa, especially po sa malaking bahagi ng Metro Manila, Western Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas. So sa ating po tinatawag na forecast weather condition, sa area po ng Batanes, yan po yung mga lugar na apektado ngayon ng bagyong Esther. Tropical Depression Esther po ay possible na magpabaha diyan po sa may parte ng eastern na extreme northern Luzon, diyan po sa may parte ng Batanes. Asahan po natin weather conditions sa mga lugar na yan, rains with gusty winds. O yung mga pag-uulan na may kasamang medyo malalakas po na hangin. Ngayon naman kung makikita ho ninyo, ito naman po sa parte ng Ilocos Region, Abra, Benguet at Zambales ay makakaranas po ng occasional rains o yung mga tuloy-tuloy na mga pag-uulan at mahabang ulan madalas ho tuwing hapon nangyayari. Dahil po yan sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Kung makikita ho ninyo sa ating screen yung malawak na sirkulasyon ng hangin dyan, yung pulay-pula po na yan. Yan po ay ang pinagsamang habagat at ang bagyong Esther. Dito naman po tayo sa Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Cagayan Valley, dalas po ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukod po dito sa bagyong Esther, nakakaapekto din dyan ang tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat. Mataas ang tsansa ng mga pag-uulan sa mga lugar na binanggit ko dyan, lalo na sa Metro Manila, dalas ng Cagayan Valley, naaabot po sa 60 hanggang 80% ang tsansa ng ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay pinag-iingat din po sa banta po ng mga localized thunderstorms, lalo na ho sa bandang hapon. Dahil nga po meron tayo ngayong banta ng bagyong Esther, meron din po tayong banta ng southwest monsoon, ay meron po tayong tinatawag na heavy rainfall warning na meron ng nasa yellow at orange warning. So ngayong hapon po ng Biyernes, meron tayong ine-expect o inaasahan na 100 hanggang 200 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Ilocos Sur at sa may La Union. Meron naman tayong ine-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at sa may Zambales. Bukas naman po ng hapon, inaasahan naman natin ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa may Abra, Benguet at sa may Zambales. Pagdating naman po ng linggo ng hapon, meron po tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa ngayon, hindi pa naman natin malalaman kung magiging malakas ba o kung magiging super typhoon ito pong bagyong Esther. Pero ang sigurado ho dito dahil nakadikit siya sa epekto ng southwest monsoon o hanging habagat, mataas ang tsansa na mangyari yung tinatawag ho natin na rapid intensification. So pag sinabi natin na rapid intensification, ito po yung mabilisang paglakas ng isang sama ng panahon or low pressure area o bagyo. Pagamat ngayon is nasa level 1 na category pa lamang itong bagyong Esther, inaasahan sa mga susunod na mga oras hanggang sa mga susunod na mga araw ay magkakaroon ito ng tinatawag natin na rapid intensification. Yung landfall scenario, sa ngayon nakikita natin mataas ang tsansa kaya mag-ingat po ang parte ng extreme northern Luzon sa banta po ng bagyong Esther. Ang bagyong Esther po ay panglimang bagyo
ngayong 2026 at unang bagyo naman ngayong pong buwan ng June. Kaya kinakailangan ho natin mag-ingat at magdala ng payong, jacket, kapote. Panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga malalakas po ng mga pag-ulan. So kabayan, yan muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.